Sa mga balitang pambansa, nagbanta ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-veto niya ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Layunin po ng panukala na tugunan ang tumataas na teenage pregnancy sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtuturo ng sex education sa mga eskwelahan. Pero ayon sa Pangulo, nababahala siya sa ilang hindi kanais-nais at katawa-tawa umanong probisyon ng panukala, gaya ng maaga daw na pagtuturo ng sex at masturbation sa mga bata. Ang pagtitiyak ng Pangulo, i-veto raw niya ang panukala kung lumusot ito sa Kongreso. Una nang sinabi ng may akda ng panukala na si Senator Risa Ontiveros na handa siyang makipagkompromiso at baguhin ang ilang probisyon ng panukala para pumasa ito sa Kongreso. Hinihintay pa raw ng National Privacy Commission o NPC ang official report ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay po ng alegasyon ng hacking sa mga data nito. Nagugat nga ang alegasyon ng data breach sa isang online post ng isang IT security forum na nagsasabing may hawak silang data na nakuha mula sa NBI. Ayon po sa NPC, nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon tungkol dito habang wala pang inilalabas sa report ang NBI. Una nang sinabi ng NBI na third-party provider nilang nahack at hindi ang mismong database ng ahensya. Kaya nagpaalala rin ang NPC sa mga ahensya ng gobyerno na palakasin ang kanilang mga panlaban sa hackers. Sana meron silang existing security measures para handa po sila sa mga any attempt to commit any data breach or attack sa mga personal data na meron sila or kinokolekta nila. Yan po ang tinig ni Attorney Cleto Monsanto, ang Chief of Compliance and Monitoring Division ng National Privacy Commission. Sa iba pang balita, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista para sa kasong graft. Sinintensyahan si Bautista at dati niyang city administrator na si Aldrin Cunha ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong. Habang buhay rin silang hindi na po pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Nagugat po ang kaso sa 2019 procurement ng isang online occupational permitting and tracking system. Ayon sa ombudsman, walang maayos na city ordinance para sa proyektong ito noong termino ni Bautista. Wala rin daw ebidensya na na-deliver ang sistemang ito. Nanindigan naman ang kampo ng dating alkalde na inosente siya. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration. Oras mga kapatid, 7:32 ang oras at sa ating lahat ng Twins Lampain.